Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, paktay na. Nako abante na taranta, nakay magalong. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na to. Pero bago po natin simulan yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po mga kababayan. At ito na nga, simulan na po natin to. Nasindak ni Magalong. Duwag naman pala to si Abante. Matapang lang pala ito si Abante pag hindi harapan. Pag harapan, duwag. Pag ni Chanko, nagkakamunan. Itong dalawa, si Magalong at saka si Abante. Puro ka lang dakdak. Pangalanan mo, harapin mo kami. Ano sabi ni Magalong? Papuntahin mo ako diyan. Imbestigahan niyo ako, papangalanan ko lahat. Anong ginawa nitong mga kakampi ni Abante? Hindi po next hearing. Sa mga susunod, naghahanda. Itago nyo muna, yung mga pera nyo, ilagay ninyo sa offshore accounts. Itago nyo muna yung mga luxury cars ninyo. Ayusin nyo muna yung mga papeles, yung mga dodoktorin. Doktorin na, hindi ko po sinasabi itong mama na ito Pero alam naman nila kung sino yung mga demonyo. Isipin mo kung ikaw demonyo ka talaga, nagbabaan na. Nakaw ka pa ng nakaw. Tapos yung anak mo, ang yayabang, di ba? Sige. Tago nyo muna kasi pag nagka-imbestigaan, wala na, malinis na yung papel. Huwag munang imbitahan si Magalong, inaayos pa. Di ba? Ito pala si Abante, panira. Kasi yung bunganga nito si Abante. Baka pinapagalitan na to. Ikaw, Abante, ang daldal mo. Epal ka. Talo ka na nga. Ang yabang-yabang mo pa. Ikaw. Kahapon lang kausap ko yung si Cardema yung sa... napag-usapan namin itong pandaraya na ginawa ng Comelec. Dapat uupo at Duterte party list dahil kay Garcia, hindi nakaupo. Ganyan kuntsabahan dyan. Ito si Abante, panira. Paano sila magkukuntsabahan? Hindi pa nga nila planong ilabas. Si Magalong, hindi pa ayos yung mga papeles na inaayos. Hindi pa na itatago yung mga dapat itago. Naghahamon si Abante. Ikaw Abante, nakakasira ka sa diskarte. Kaepalan mo para ka kasing si Torre. Mamaya, talo ka na, pinanalo ka na, baka masipa ka pa. One time talo tapos biglang nakaupo, mamaya tanggal ka parang si Torre. One time akala mo siga-siga, yabang-yabang. Tapos biglang naging PNP chief. Tapos biglang tanggal. Ngayon, nakalib. Abante, matuto ka na kay Torre. Yung bunganga mo, pag-ingat-ingatan mo. Marami po tayo pag-usapan. Gusto natin isa-isahin, yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. So yan mga kababayan, speaking of Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mga kababayan, ito po ang balita mga kababayan, Si Mayor Magalong po mga kababayan, sabi po dito sa JMI News, Magalong willing to be part of the Independent Commission on Flood Control Approve. Yan mga kababayan, willing siya. Ang problema nga lang dito kung isasama siya ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi di ba nag-request na nga po si Mayor Magalong na siya ang mamumuno sa investigasyon diyan sa Kongreso ba 'yon, di ba? Na sabi niya siya pwede siyang maging lead investigator. Pero tinanggihan po ni President Bongbong Marcos Jr. Ewan lang natin dito po sa tinatawag nilang Independent Commission na mag-iimbestiga dito po sa flood control project mga kababayan. So, yung iba alanganin na rin dito kay Mayor Magalong mga kababayan. So, well, anyway, lalabas rin naman ang totoo, So, antayin na lang po natin. Pero eto, proud na proud po sila. Si Auntie Claire, pasadahan po muna natin tong balita mga kababayan yan, Proud na proud si Claire Castro sa mga nangyayari ngayon. Kasi si President Bongbong Marcos lang ang nakagawa daw nito at si President Bongbong Marcos lang daw ang nakapagpasibak ng isang DPWH secretary,
Ito pong balita mga kababayan mula po sa News 5, mga kababayan. Basahin ko lang para sa inyo. Pumalag si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na kaya umano sanang tapusin ni President Bongbong Marcos Jr. sa isang araw ang investigasyon sa flood control project. Kung isang araw lang ito dapat imbestigahan, sana po ito sabi niya, sana po ito ay nasuggest noon sa kanyang ama. Oo, doon na naman sinisisi na naman sa Duterte, no? Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte noon ay umamin na rampant ang Ghost Project noon. Ipinakita niya pa mga kabayan niya, no? Pinakita pa niya yung news, no? Sabi po dito, this is November 2020, nilabas sa ad niya sa press briefing. Yan mga kabayan, proud na proud siya at gusto niya pang sisihin, no? Ipinagmamalaki niya no? Na may korupsyon sa DPWH at nasibak ni PBBM. Aba, teka lang, Castro, sino bang naglagay dyan sa DPWH secretary na yan? Hindi ba yung amo mo, si President Bongbong Marcos Jr.? Ngayong sinibak niya, hero kayo, hero. Diba? Bayani kayo. Yung bang gusto mong yung gusto mong iparating sa taong bayan, kayo ay bayani dahil nasibak ninyo ang isang DPWH secretary nang dahil sa korupsyon. Nako po. Ang dami pong uminit ang ulo dito kay Castro. Sabi po dito, sino naman sinasabihan ni Ante Claire? Wala namang Ghost Project dati at hindi talamak ang korupsyon. Ngayon, meron ba? Sinibak, sinibak DPWH, di ba? Wala naman. Resign lang, hindi naman sinibak. Yan sampal yan sa'yo. Hindi po sinibak dahil nag-resign. Iba po yung sinibak, dahil hindi po yung nagre-resign, Ante Claire, di ba? Inaccept nga yung resignation, niloloko mo naman kami. Sabi dito, Asos, lahat na lang Duterte, kailangan may managot sa dambuhalang korupsyon sa bansa. Totoo. Sinisisi naman ng Duterte. Tapos pag tinawag mong attack dog, hindi daw siya attack dog. Nako po, mag-focus kayo. Ano ba? Ito, naguguluhan na ako Dahil sa panahon po ni former President Duterte, kapag nagpapa-press briefing po, ang isang si Harry Roque, si Atty. Harry Roque, pag nagbi-briefing yun, nagpe-press briefing, mga accomplishment po ang binibida. Even President Duterte, no? Sa kanyang yung lagi sa weekends, di ba? Mayroon siyang kinakausap niya yung taong bayan, di ba? Talk to the people, yan mga kabayan. Talk to the people niya. Binibida niya lagi yung mga nag-accomplishment, yung mga progressing na mga project, di ba? Yung development ng mga project nila. Pero dito, sa administrasyong ito, ni isa, wala pa akong narinig. Ewan ko lang correct me if I'm wrong mga kababayan. Sa administrasyong ito, wala pa akong narinig na lang ibinida po nila yung kanilang mga accomplishment. Puro naririnig ko, sisi sa Duterte, anomalies, sisi sa Duterte, anomalies, impeachment, tira naman sa Duterte. Yun lang po ang ginagawa ni Claire Castro mga kababayan. So maliwanag pa sa sikat ng araw na kahit anong mangyari sa Pilipinas ngayon, Duterte ang bagsak nito. Duterte po ang sisi nito mga kababayan. Pero ine-expect na rin naman ng mga taong bayan yan, no? At I think ewan ko lang sa inyo, kung naniniwala kayo dito kay Claire Castro, wala rin naman kami magagawa, no? Hindi po namin kayo pwedeng pangunahan sa inyong mga iniisip, no? Kung ano man ang iniisip ninyo, kung ano ang if you think tama itong si Castro, well, go for it. Pero sa palagay po namin mga kabayan, maling-mali itong si Claire Castro dito po sa kanyang pahayag na ito mga karibin natin, sapagkat nandito sa administrasyon po nila ang grabe ang korupsyon at hindi po masosolve ang korupsyon na ito kung babalik tayo sa nakarang administrasyon. Focus kayo Castro para masolve natin to. Para masolve nyo yung problema ang kayo rin ang gumawa. Di ba? Ba't hindi mo na imbitahan? Inaayos ang papel. Ngayon sinasabi ko susumpain yung under oath. Meron na siyang ngayon. Meron na siyang ebidensya. Ayaw nyo imbestigahan na ngayon.
Nagmamadali kayong itago yung mga dapat itago. But anyway, yan na po ang kalakaran ngayon. So kaya ito tinitingnan ko tong investigasyon dito sa Kamara. Walang kakwenta-kwenta. Bakit kanyo? Ito na. Willing na si Magalong sabihin yung pangalan ng mga kongresista. Pakinggan nyo ito mabuti Nagkahamunan pa. Willing nang pumasok pumunta dyan. Inaharang nyo pa. Anong gusto nyo unahin? Yung mga kontraktor. Okay po yun. Kasi po may kasalanan din yung mga kontraktor. Lalo na yung mga ghost projects. Kumita rin sila dyan Pero alam nyo, ang talagang loko-loko rito, congressman. Ang totoong loko-loko dito, yung politiko. Bakit hindi nyo nahayaan? Sa tingin ninyo, ito, matanong ko kayong mga manunood. Kung papipiliin kayo, sino ang gusto nyo mas panagutin? Yung mastermind, halimbawa lang halimbawa, yung mastermind na congressman o yung ginamit na kontraktor? So yan mga kababayan, i-share lang natin muli itong putulin lang natin ulit mga kababayan yung ating video, pero i-share muna natin itong video na ito, no? Na kung saan, ito po si Congressman Suarez tinanong if may kilala ba siyang congressman na kontraktor. Ito pong si Suarez ay masugid na taga-kritiko, no? Or kritiko ni VP Sara, no? Na mga Duterte. Ito mga kababayan ko, tingnan natin kasi nag-loading daw Sabi po ni Atty. Rowena Guanzon, nag-loading si Suarez. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at panoorin. May mga kakilala ba kayo? List mo ng names of kontrasistang mga kontrasista. Sa tamang panahon. Sa tamang panahon daw mga kababayan. Nako. Nag-loading bigla nang tinanong, bakit? Hindi mo kilala si Saldico? Diba? Kaano mo yan? Si Gutierrez, diba? O palagi mong kasama yan sila. Hindi mo sila kilala. Aba. Himala naman pag mga kontraktor hindi mo kilala, pero pag Duterte kilalang kilala ninyo, diba? Nagpagamit at yumaman. Hindi natin unahin. Ayan na nagpipresenta na. Para maturo na kung sino yung mga congressman. Tapos saka nyo habulin nyo nasa ilalim. Pag natigpas nyo yung ibabaw, tapos na po pati ilalim. Buti kung walang ebidensya. Binibuild up nyo pa lang. Ito na nagpipresenta na yung ebidensya na sa harap nyo, natutukain nyo na. Dinidelay nyo pa. Sabi nga, justice delayed is justice denied. Mas importante, kung ako lang tatanungin, mas importante yung mga ituturo niyang congressman. I really don't care about dun sa mga kontraktor. Tingin nyo ba makakagalaw yung kontraktor na walang amo sa ibabaw? Correct. Hindi po makakagalaw yan. Bante, nasindak ni Magalong. Duwag naman. Congressman Abante, you're being asked. Ayan. Magandang tanong. Ayaw mo pa ba mag-motion, Abante? Para tawagin na. Total, hinamon mo siya Pumalag sa hamon mo. Tingnan natin kung duwag si Abante. Tingnan natin kung tinatago niya si Saldico. Kasi yan ang kine-question dito. Papuntahin dito at magtuturo. At hinahanap ni Chanco si Saldico. O nagkahamunan. Anong sagot ni Abante? Should I make the motion now? Yun nga, tanong sa'yo. Mag-motion ka. Sige ka, kaya mo emotion, patawag si Magalong. Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong investigasyon. I just have one, Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation? Ikaw harang ka ng harang Sige na, itago mo na si Saldico. Or what is this? Okay. All right, part of my 5 minutes, Mr. Chair. All right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung Mismo to si Chanco. Mismo. Yun lang ang basis dyan. Kung ilalabas si Saldico at tatawagin si Magalong. Other than that, iyang investigasyon ng Kamara, walang kwenta. Kaya nagbumukha kayong tae sa harap ng mga senador Mas maayos yung investigasyon sa Senado. Yung investigasyon nyo, wala. Drama. Ito, more drama lang mga kababayan. Nagkakagulo pa dyan po sa Kamara mga kababayan, no? Pero bago po natin tapusin ang video ito mga kababayan, ito i-share po muna natin itong balita na ito, no? Sa ilaw Anyway, ang balitang ito po ay hatid ng Jamie News mga kababayan, patungkol po sa Duterte Youth. Sabi po dito, Duterte Youth Party List
As the Supreme Court to issue a temporary restraining order or TRO to prevent the Commission on Election or COMELEC from enforcing its ruling that upheld the nullification of the party list registration, mga kababayan. So matatandaan po natin na ibinasura na nga, kinansila na nga yung registration ng Duterte Youth Party List, mga kababayan. Pero ang Duterte Youth Party List, mga kababayan, ay binoto po ng sambayanang Pilipino at number 2 po sila sa mga party list. Pero bakit ganun? Dahil ba sa Duterte Youth sila ay ganun ang ginawa ng COMELEC? Kasi biruin mo, di ba? Dito rin sa kay Abante. Sa sitwasyon ni Abante at sa sitwasyon po ng Duterte Youth, parang nagkabaliktad lang. Dahil ba kakampi ng administrasyon si Abante? Kaya pinapanalo? Ito naman sa COMELEC, sa Duterte Youth, dahil ba sa kalaban, kasi nga nag-file nga ng di ba? Nag-file ng impeachment complaint against the president itong Duterte Youth. So, yun. Siguro ko, yun. Nadali ang Duterte Youth dahil po doon sa kanilang action na impeachment. Teka lang. Ito naman, kinansilang kanilang registration. Naku po, mga kababayan, dapat bang makialam na ang Supreme Court sa mga nangyayaring ito? Sa palagay ko, dapat lang pong makialam na ang Supreme Court sapagkat mukhang ito pong COMELEC ay namimihasa na, mga kababayan. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po.